Magandang araw po and mega love shout out lalong-lalo na po sa Mahal Community worldwide. Ito na naman po si Kapitana Nihights and meron akong ibibigay ng mga reaction and siguro sabihin nating magre-reminisce tayo ng mga experience natin about Mamix dahil ngayong araw po is second death year anniversary ni Cutie Mahal. Hindi ko masasabi na happy second death anniversary dahil alam ko na hindi po sineselebrate para sumaya ang araw ng kamatayan. And alam ko din kung gaano kasakit hanggang ngayon yung nararamdaman ng pamilya Tesorero. Alam ko kung gaano kasakit mawalan ng mahal sa buhay. Kaya naman ngayong second death anniversary ni Cutie Mahal, sana magkakaroon ka ng internal rest, ayan, at sana kung saan ka man naroon ngayon, magiging masaya ka pa din, kagaya nung pagbibigay mo ng saya sa aming lahat nung ikaw ay nandito pa sa lupa or nung ikaw ay nabubuhay pa. So, ang bilis talaga ng panahon, no? Hindi mo lang namamalayan 2 taon na si Cutie Mahal na nawala. Pero, sariwang-sariwa pa rin yung alaala. Lalong-lalo na yung mga good memories na naiwan ni Cutie Mahal sa ating lahat. Isa na doon yung makapagbibigay saya sa ating lahat, yung pang-good vibes sa araw-araw, yung pampatanggal ng stress, mga stress reliever, lalong-lalo na sa aming mga OFW. Kaya naman, Cutie Mahal, nawala ka man sa mundong ito, nawala ka man ng ilang taon, hindi ka namin makakalimutan dahil nakatatak ka na dito at saka dito. You're gone, but you will never be forgotten. Ayan, so ako proud ako na naging part ako ng Mamix or isa ako sa mga naging reactor at naging defender at the time. At nung nandyan pa yung Mamix ay talaga namang ang laki po ng impact sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalong-lalo na po sa aming mga OFW dahil talagang masasabi natin gamot sa pagod namin yun kasi at saka ako talaga treasure ko yung experience ko sa Mamig. Talagang hindi ko makakalimutan, and bilang isang vlogger, YouTuber, dito ako naging unang reactor and at naging defender dito sa Mamix. Dumidepend ako to the point na tinatama ko yung mga maling spekulasyon ng ibang mga buzzers kasi hindi naman maiiwasan na sa isang community meron talagang buzzers, kahit na at that time talagang puro good vibes lang talaga yung naibibigay ng Mamix, lalong-lalo na Cutie Mahal, pero hindi maiiwasan meron pa rin mga tao na talagang killjoy. So ako proud ako na masasabing naging part ako ng Mamix at talagang sabi ko nga ulit-ulitin ko at treasure ko yun. Ano man yung nangyari, ano man yung mga hindi magagandang nangyari sa Mamix, still tinetreasure ko pa din yung Mamix dahil dyan ako nakilala at naging party ako ng Mamix. Siguro nung time na talagang kinakailangan pang idepensa ang Mamix, nandyan ako talagang nagdidepensa at alam ng Mamix community yan. Pero nung time na nagkaroon na ng personalan, bumitaw ako bilang defender. Kasi para sa akin, hindi ko pinasok ang Mamix para makipag-aaway personally, or hindi ko pinasok ang Mamix para idepensa ang sarili ko. Pumasok ako sa Mamix para idepensa ang Mamix or ang si Mahal at si Mix nung time na talagang sobrang saya pa nung Mamix. Nagre-react ako sa mga magagandang nangyayari sa Mamix para magiging inspirasyon or bigyang kasiyahan ang buong community. Kumbaga, binubuhay natin yung mga magagandang alaala ng Mamix. Pero ulitin ko, nung time na nagkaroon na ng kaguluhan, nung time na nagkaroon na ng issue, nagkaroon na ng hindi magagandang nangyari, mas pinili kong bumitiw bilang defender ng Mahal or ng Mamix. Siguro hindi ako naiintindihan ng ibang mga supporters ng Mamix or ng Mahal community. Pero mas pinili kong bumitaw dahil para sa akin,
ang pagiging defender ko ay para sa Mamix, hindi para sa sarili ko. Ang nangyayari kasi lately is personalan na. So, ang ginagawa ng mga defender is dinidepensa na lang yung sarili nila. Dinidepensa yung sariling issue, dinidepensa yung mga personal issues, which is yung naging batuhan ng defender to defender sa dalawang kampo. So ako, pinili kong lumabas, pinili kong tumahimik, pero hindi ibig sabihin, hindi ako solid supporter ni Cutie Mahal. Solid ako kay Cutie Mahal and tinitreasure ko pa din ang Mamix. That's why hanggang ngayon, hindi ako nagtataka kung bakit meron pa din mga solid Mamix. Masabi ko siguro ako Mamix pa rin hanggang ngayon, pero mas pinili kong ipaglaban si Cutie Mahal dahil sa may mga hindi magagandang nangyayari ngayon. So, ayan no, naging defender ako ni Cutie Mahal, naging defender ako ng Mamix dahil sa issue. Defender ako sa issue, hindi ako defender para sa sarili ko, 'di ba? So, ayan no, kung ano man yung mga nangyari kay Cutie Mahal, I'm sure God knows no kung ano yung totoong nangyari, kasi pareho naman tayong wala doon sa lugar, wala doon sa kung ano talaga yung totoong nangyari, puro tayo haka-haka dito. That's why sabi ko nga walang ibang makapagsalita niyan kundi yung mga taong concerned talaga, 'di ba? So, ayan, para sa akin kung ano man yung nangyari kay Cutie Mahal, si Lord nang bahala doon, and hinihingi ko lang at ang pinaka-importante sa lahat ay magkaroon ng eternal rest si Cutie Mahal, magkaroon ng katahimikan, at ibigay natin yung katahimikan na yon sa pamamaraan ng pagdasal at para matahimik na yung kaluluwa ni Cutie Mahal at maging masaya na rin siya kung saan siya ngayon. And I hope na masaya si Cutie Mahal kung nasaan siya ngayon, kasi alam ko napakamasayahing tao ni Cutie Mahal, napaka-positibo sa buhay. And ayan no, kung ano man yung mga issue ngayon, sana matapos na, kasi wala hindi na connected kay Cutie Mahal or hindi na connected sa Mamix yung mga nangyayari ngayon. Yan yung kinalulungkot ko na dumating tayo sa punto na parang dati isang pamilya tayo sa Mamix, nagkahiwalay-walay, nagkawatak-watak, at personalan na yung labanan. Personal na yung pinaglalaban, hindi na related dito sa Mamix. Kumbaga parang ginawa na lang stepping stone yung Mamix kung ano yung mga narating ng iba ngayon at kung ano yung mga nangyayari ngayon, di ba? So hindi na dito pinag-uusapan ang Mamix, di ba? Pero ang importante is nandyan, inaalala natin si Cutie Mahal at pinagpatuloy natin kung ano yung mga magagandang gawain ng Mamix before. And ayan, at magiging pananatilihin nating maganda ang kwento ng buhay ni Cutie Mahal. No matter what happen, yun yung pinakamaganda, yung panatilihin natin ang magandang kwento ng buhay ni Cutie Mahal. At gawin nating gawin nating inspirasyon at motivation yon na sa pagkatao ni Cutie Mahal, hindi hadlang yung physical na anyo. Ang importante is malinis ang puso mo at nakapagbibigay ka saya sa mga libo-libong tao. At nawala man si Cutie Mahal dito sa mundo, ay talagang nagiging maganda ang kwento ng buhay niya. Siguro yung mga pangit na part, gawa-gawa na lang ng mga buzzers yon, gawa-gawa na lang ng mga tao sa paligid yon. Pero kung nakafocus tayo kay Cutie Mahal, napakaganda po ng kwento ng buhay ni Cutie Mahal, napaka-inspirational, at talagang masasabi nating masaya ang buhay no matter what. Diba? Masaya ang buhay kahit anong merong kapansanan ka sa katawan. Hindi hadlang yung kapansanan para magkaroon ng masayang buhay at para makapagbibigay saya sa lahat ng mga tao, or sabihin nating libo-libong tao. So sa ulitin ko, eternal rest for Cutie Mahal sa kanyang second death anniversary, and sana huwag natin kalimutan at alalahanin pa rin natin yung mga susunod pang mga death anniversary ni Cutie Mahal, at panatilihin natin na magiging positibo at maganda ang magiging kwento ng buhay ni Cutie Mahal. So maraming salamat po, and mega love shoutout po ulit sa Mahal Community Worldwide, sa Tesorero Siblings. Alam ko na kahit 2 taon na wala si Cutie Mahal, alam ko yung pain, yung mourn is nandyan pa din, dahil relate ako dyan. And yan lang no,
tanggapin natin kasi minsan sa buhay ganyan talaga, pauna-unahan lang. And minsan talaga sa buhay hanggang dyan lang tayo, pero binibigyan lang ng mga iba't ibang rason, di ba? So ayan, maraming salamat Cutie Mahal sa pagbibigay mo ng kasayahan sa amin at pananatili kang nandito sa puso namin. You're gone, but you will never be forgotten. Ayan, maraming salamat po and shout out sa ating lahat.